For today's video nga, may manganganak na naman pero nga may problema. Hindi na nga ako naka-video kanina dahil busy kami. Dahil kanina pa nga namin to pinaanak pero hindi nga namin makapa yung ulo. Nung nahihirapan na nga kami kung paano namin ilalabas yung ulo, agad na nga itong inireport kay bossing. Kinapa din niya pero hindi nga niya nakaya kaya nga tumawag ng doktor. Ohayo gozaimasu. Hai, sure desu. Sakto nga nung dumating nga itong doktor na to, nagpaalam nga si bossing na aalis muna siya. Nagbilin nga siya na kapag dumating nga daw yung doktor, ay i-assist daw dahil baka may kailangan. Dito nga kasi sa farm namin, kapag hindi nga namin kayang paanakin at hindi rin kaya ni bossing, ay tumatawag nga siya ng doktor. Kung hindi nga kayo bago sa page ko, ito nga lang yung doktor na tumitingin dito sa farm namin. Ngayon nga, i-check niya kung ano nga gagawin para mapaanak nga itong baka. Tinakpan ko nga yan dahil puro dugo nga yung lumalabas. Pagkatapos nga niyang ma-check, ay may pinaliliwanag siya sa amin. Ang sinasabi nga nung vet ay yung ulo daw ay nasa gilid. Masikip nga daw yung pinakalabasan kaya daw hindi kayang hilain. Kung maluwag nga daw sana yon kaya namang hilain. Pero nung chinek nga nung doktor ay masikip pa kaya ang sabi nga niya ay mas mainam daw na operahan. Kapag sinisaryan nga daw tong baka ay maliligtas pero hindi alam kung buhay pa nga yung anak. Dito nga kasi sa negosyo ng farm ang pinaka-importante nga mailigtas ay yung nanay. Kaya ngayong araw ay magsisisaryan na naman nga itong doktor na to at ihanda na nga daw yung mga kailangang gamitin. Bigla nga akong na-curious doon sa mga nag-aalaga ng baka dyan sa Pilipinas. Dahil hindi maiiwasan na magkaroon nga din ng case na katulad nito. Tumatawag din ba sila ng doktor o di kaya kaya nilang paanakin? At kung ano nga yung ginagawa nila para mapaanak yung ganitong klaseng posisyon ng turret. Katulad nga ng sinabi ko kanina dito sa farm namin, kapag nagkakaroon nga ng problema ay tumatawag nga ng doktor. At yung doktor na nga yung bahalang mag-decide kung ano nga yung gagawin niya. At eto na nga, nung nahanda na nga yung mga gamit ay sisimulan na nga yung operasyon. Hindi ko na nga ipapakita kung paano nga inopera dahil baka magkaroon na naman nga ako ng violation. At nung matapos na nga siyang isesaryan, ayan na siya at namamahinga. Nakakahinayang nga lang dahil babae pa naman yung anak niya pero hindi nga nakaligtas. Sa susunod nga na video, i-update ko na lang kayo kung ano nga yung lagay nitong baka na to. Kaya tatapusin ko na muna tong video na to. Maraming salamat sa panonood nyo. Yun lang. Bye-bye!